Merry Christmas, everyone! Ito pala yung kaganapan namin kagabi bago nga mag Noche Buena. Ale, around 6 p.m. nga nung nag-start ako magsimula or mag-prepare na kung ano yung dapat namin kainin. Hindi na talaga mawala-wala sa eksena natin itong ating mga toddler. Lalo na nga kapag meron silang gustong kunin na kasama ka. Anyway, for today's Noche Buena nga, hindi naman ganong karamihan yung handa namin dahil dalawa lang naman kaming kakain ni Daddy. Yung unang prepare ko pala ay para dun sa gagawin kong chicken katsu dahil nga ang team nga namin ni Daddy ngayon, gusto nga namin ang mala Japanese cuisine ba. So, para dito sa ating chicken katsu, nagbit lang ako ng 2 eggs. And then, yung chicken nga pala, ilalagyan ko siya ng salt and pepper para lang magkalasa. After natin malagyan ng mga seasonings, kailangan natin i-massage yung chicken para siguradong kumapit nga yung lasa niya. Then, simulan na nga natin yung paglalagay sa kanya ng breadings. Super easy lang naman itong recipe na to. So, bali, lagay mo lang sa itlog, then harina, and then dun sa breadcrumbs. Habang ginagawa ko pala to, sabi ko nga kay Daddy, magpainit na nga siya ng mantika para after nga nun, idiretso ko na yung ipreprito. And habang nagpapainit ng mantika, nagsalang na nga rin ako ng itlog para dun sa gagawin naming ramen. Diba, ala Japanese talaga yung attack namin for today's video, charis. Parang naumay na kasi kami dun sa normal na handa kasi diba, last Friday nagkaroon lang kami ng Christmas party kasama yung mga friends namin dito. Kaya naman sabi namin, baka ibahin naman natin yung menu natin for today. Habang nagluluto pala ako, si Aizen nandito siya sa kwarto. Kitang-kita niyo yung mga kalat, di ba, kapag may toddler. Pero okay lang yan, lilinisin lang din naman yan, mabilis na yan. And then, nagpapatugtog rin kami ng Christmas music para ramdam na ramdam nga natin yung Pasko, charis. Siyempre, katulong ko pala dyan si Daddy sa mga ibang pag-prepare. Wala naman kami ibang makakatulang kundi kami dalawa lang naman. Ayun nga, naglagay na nga rin ako nitong mushroom. And then, ito nga pa nang gagamitin ko, ramen and soup. Parang mga second Christmas na namin dito sa Saudi, nakasama si Aizen. First noong 2021, nung kakapanganak ko pa lang kay Aizen. And then, this year na. So anyways, balik na nga tayo sa pagluluto. Bali dito, igigisa ko lang tong repolyo dito sa butter para naman meron tayong vegetable na side menu nitong chicken katsu namin. And then, after nga ma-fried nitong chicken katsu namin, pinaslice ko na siya kay Daddy. Nakatuwa lang kasi syempre kami mag-asawa, teamwork na teamwork sa pagpre-prepare ng aming Noche Buena. Pagdating naman dun sa sauce na ginamit namin dito sa chicken katsu, si Daddy lang pala yung gumawa. Bale, nag-mix lang siya ng ketchup, oyster sauce, Worcestershire sauce. Ay, tama ba yung bigkas? Tapos, meron din yatang soy sauce. And then, dito naman sa DIY ramen namin, naglagay lang ako ng crab stick, egg, onion spring, mushroom, and then lastly yung soup. Grabe, kahit ngayon nag-e-edit ako, parang gusto ko ulit kumain, kaya lang ubus na nga dahil kagabi pa nga to, Charles. Katapos kong harapin itong ramen, so naglilinis na ako ng table kasi iba naman, ang dami nga nakakalat. Tagal ko lang pala yung mga hindi na kailangan dyan para naman ma-set up ko na nga itong table namin para pagdating ng kainan at picturean is okay na. Lastly, para sa kukumpleto nga ng ating menu for today is itong takoyaki. In-order lang pala namin ito sa kasamahan ni Daddy dito. And may nakalimutan ako dun sa ramen. Meron nga pala ako ditong dried seaweeds kaya naman nilagay ko na. So ito pala yung takoyaki. Tingnan nyo, napakasarap nito. Talagang nakailang order na nga ako nito, promise. That's it. Para sa amin Noche Buena kagabi, ito pala yung kinain namin, yung ramen, chicken katsu, and then takoyaki. So, hindi na nga pala namin inantay mag 12 o'clock dahil kinabukasan nga, may pasok na nga si Daddy. So, balik kumain lang kami, picture, at after that, ay dito na nga ako sa kusina para maghugas. Diba? Ang sarap magluto ng pagkain, pero ang pinakamahirap dun yung ikaw pa yung maghuhugas. Charis.